in fields of conquest. Thy tents shall be our home through days of preparation. Thy grace has made us strong, and now, O King eternal, we lift our battle song. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, till sin's fierce war shall cease, and holiness shall whisper the sweet amen of peace. For not with swords loud clashing, nor roll of stirring drums, with deeds of love and mercy, the heavenly kingdom comes. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, we follow not with fears, for gladness breaks the morning. Where'er thy face appears, thy cross is lifted o'er us. We journey in its light, the crown awaits the conquest. Lead on, O God of might. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, nagkatagpo-tagpo tayo dito sa ating daily devotion ng St. Paul United Methodist Church. Ako po si Pastor Fe, na muling makakasama niyo po sa ating debosyon sa umagang ito. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa sulat ni Apostol Lucas sa Kabanata 10, talata 1. Isa lang po ang aking babasahin. Pagkatapos nito, pumili ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga nag-aani.
idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga ani. Isang napakaliwanag na istorya ng ating Panginoon mula sa ating teksto na ito, mga kapatid. Na ang Luke 10 verse 1 to 11, yung kabuuan ng 1 to 11 verse ng Lucas, nakikita natin ang pagtawag ni Jesus ng 72 na alagad upang maglingkod, magbahagi ng mabuting balita sa bayan o sa lugar na kanyang pupuntahan. At hindi lang niya tinawag at sinugo, kundi binigyan din sila ng direksyon ng ating Panginoon. Sinugo ni Jesus, dala-dalawa. Ang kanyang kapangyarihan, dala-dala ng mga apostoles o disipulos na ito, ang kanyang kapangyarihan ng pagpapagaling at ng pagpapalayas ng demonyo at higit sa lahat, ang mabuting balita. Batid natin na ito ang pagkakataon pagkatapos na ang Diyos ay tinawag niya ang kanyang mga disipulo upang magbahagi ng salita ng Diyos. At ayon sa ating teksto ay ang kanyang pagpili ng kanyang mga sinugo. Nang sabihin ng ating Panginoon, napakarami ang mga tao na naghihintay upang makapakinig ng salita ng Diyos. Isang kwento, mga kapatid, ang isang grupo ng mga kabataan na mula sa kanilang simbahan, ang grupo ng mga kabataang ito ay nagpunta sa isang maliblib na lugar. At ang kanilang misyon ay upang dalhin ang salita ng ating Panginoon. Ngunit sa kanilang pagpunta sa liblib na iyon ng lugar, ay may pangalawa pa silang gagawin. At yun ay yung paggagamot ng mga may sakit. Sila ay nagdala ng mga gamot, sila ay nagdala ng mga gamit, mga pagkain, damit, para sa mga residente. Sa madalit sabi, gumawa sila ng isang medical mission. Nakita nila doon ang mga tao na naghihirap, gutom, may sakit. At ang mga kabataang ito ay galak na galak ang kanilang mga puso na naglingkod sa lugar na maliblib na iyon. Ang mga kabataan ay hindi lamang nagbigay ng mga gamot, ng gamit, nagpakain, kundi nagbahagi rin sila ng mabuting balita. At marami sa mga residente doon ang tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Nakita rin natin ang himala ng Diyos sa mga buhay ng mga tao. Nakita ng mga tao, mga batang ito, kabataang ito, ang himala ng Diyos sa maraming mga tumanggap sa salita ng Diyos. Marami ang gumaling sa kanilang mga sakit. Anong ibig sabihin ng pagtugon ng mga kabataang ito, mga kapatid, sa ating mga buhay ngayon? Unang aral is, we are called to serve. We are called to serve the Lord and share His love with others. Hindi lamang ito para sa mga pastor, hindi lamang ito sa mga misyoneros, kundi para sa lahat ng mga Kristiyano na naantig na sila'y isinusugo ng Diyos ng kagaya ng grupo ng mga kabataang ito sa isang iglesia na tumugon
sa kanilang paglilingkod. Kaya nga, mga kapatid, ang tawag ng Diyos, tayo ay tumugon sa tawag at isusugo tayo ng ating Panginoon. Go out into the world. We are called not only to serve, but we are called to go out into the world and share the God's word or the good news with others. Yan, ito ay hindi lamang tungkol sa pagbahagi ng salita ng Diyos, kundi or pagbahagi ng mga gamot, kundi pati na rin ang pagtulong sa pangangailangan. At yan ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa pamagitan ng pagtugon at tanggapin na tayo isinusugo ng Diyos, we are ready to serve and go out to the world. Ibahagi, ipamalita, ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamagitan ng pagbabahagi, pagpapagaling sa mga nangangailangan. Tayo ay tinawag, tayong lahat ay tinawag upang maglingkod. Dapat maglingkod sa Diyos at sa mga tao sa iba't ibang paraan. Sabi ko nga, ito ay maaaring pagtugon sa pagtuturo, pagpapagaling, o pagtulong. At maibahagi ang kanilang pangangailangan na meron tayo. Maibahagi financially, spiritually, physically. Lahat ng yan ay maaaring, mga kapatid, na maibahagi tayo kung tayo'y tatanggapin or tanggapin natin na tayo ay isinusugo ng Diyos, gumagawa ng mabuti, nagpapakita ng pagmamahal sa ating gawain ng ating Panginoon. Yaan ang kabuuan ng ating teksto sa umagang ito, mga kapatid. God called to serve a journey of mission. Yung faith journey natin ay kasama yung faith of mission or yung journey of mission natin na tinanggap natin mula nung nakilala natin ang ating Panginoon. Magpatuloy tayo mga kapatid at tumugon sa pagtawag ng Diyos. Isusugo tayo ng Diyos saan man dako at hindi niya tayo pababayaan. Kapag tumugon tayo, gaya ng ginawa ng Panginoon sa 72 disciples, ginawa niyang tagdadalawa at hindi sila nahirapan sa paghayo. Hindi sila nahirapan sa pagsugo ng Diyos at pagtupad ng gawain ng ating Panginoon o misyon ng Panginoon na ipinagkatiwala para sa atin. Sa umagang ito mga kapatid, naway, sa simpleng debosyon, sa paglabas natin, kaakipat na yun ng ating pagtugon. Ano man ang gagawin natin, ano man ang trabaho, ibahagi ang salita ng Diyos. At kung may pagkakataon, ipanalangin ang bawat tao at makakatulong tayo sa pagpapagaling ng kanilang mga karamdaman, ng kanilang buong pagkatao, na ikaw pala kapatid, ang makakatugon ng lahat ng iyon. So purihin ang Panginoon sa umagang ito dahil ikaw ay tinawag ng Diyos, sinugo ka ng Diyos upang gampanin ang tungkulin at misyon ng Diyos na tayo ang magpapatuloy nito. Maraming salamat at sa ating paglabas, gabay nyo ang kalinga ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, sa pagtawag mo sa amin, sa aming paglilingkod sa iyo,
Help us to be your faithful servant, Lord, as we go out into the world to share your love and message to others. Lord, thank you for calling us to serve. Bigyan mo po kami ng lakas at pagmamahal upang maglingkod sa iyo at sa mga tao. Again, help us to be your faithful servants, Panginoong Diyos, sa aming paglabas as we go out into the world to share your message. Your Holy Spirit be with us. Ikaw ang aming kasama at hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Amen at amen. God bless us all po. Purihin ang Panginoon.